Magandang umaga, Grade 7 Diamonds. Ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol sa mga dahilan, pamamaraan at epekto ng kolonyalismo sa Asya. Ano nga ba ang kolonyalismo class? Kapag sinabi nating kolonyalismo class, ito ay ang pagsakop ng isang makapangyarihang bansa o malaking bansa sa isang maliit o mahinang bansa. Kumbaga, halimbawa class, yung ginawa o nangyari dito sa Pilipinas, 'di ba? Sinakop ng bansang Japan, Amerika at Spanish ang bansang Pilipinas. So yun na ang halimbawa ng kolonyalismo class. So ngayon naman class, ano naman ang imperialismo? Kapag sinabi naman nating imperialismo class, ito naman yung pagnanais na mapalawak ng isang bansa yung kanyang nasasakupan. Diba? Kumbaga, gusto niyang mapalawak yung kanyang kapangyarihan, mapalakas yung kanyang kapangyarihan, o mapalawak yung kanyang nasasakupan. Yun ang ang imperialismo. Ngayon naman class, tumako naman tayo sa mga dahilan ng kolonyalismo sa Asya. So una na dyan ay ang kayamanan. Kapag sinabi naman natin sa kayamanan, sa panahon ng kolonyalismo at imperialismo ng kanluranin ay maaari itong hatiin sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay naganap sa pagitan ng huling hati ng ika-15 hanggang 17 taon. So sa yugtong ito class, sa unang yugto class, namamayani ang pilosopiyang merkantilismo. Ibig sabihin class, nakabase sa dami ng yamang metal ang yaman ng isang bansa. So, ibig sabihin class, kapag maraming ginto at pilak ang isang bansa, ibig sabihin ang bansang yon ay mayaman. Yun rin ang isang naging dahilan kung bakit sinakop ng mga bansang Europeo ang Asya. Ngayon naman class, dumako naman tayo sa ikalawang yugto. So, sa ikalawang yugto class, ang ikalawang yugto naman ay naganap noong ika-18 hanggang ika-19 ng taon, na kung saan nagpatuloy ang pangangailangan ng mga hilaw na materyales tulad ng uling, langis at mga produktong agrikultura na matatagpuan sa malaking bahagi sa Asya. So, sa yugtong ito naman class, dito naman makikita ang prinsipyong kapitalismo. So, ibig sabihin class, ito ay ang sistemang pandaigdigang pamilihan na kung saan namumuhunan ang malaking bansa sa mga pataniman at minahan sa Asya. Dahil naniniwala sila class na sa pamamagitan ng kapitalismo ay lalago ang kanilang pera. Ngayon naman class, tumako naman tayo sa pangalawang dahilan. Ito ay ang relihiyon. Nais na mapalaganap ang Kristyanismo sa Asya. Alam naman natin class na dati hindi lang iisa ang relihiyon sa Asya. Kumbaga iba-iba ang relihiyon na meron sa Asya. Meron tayong Kristyanismo, merong Hinduism, Islam, kumbaga iba-iba. So dahil sa pagkakaiba-iba ng mga relihiyon sa Asya, nais na mapalaganap ng mga bansang Europeo ang Kristyanismo sa Asya. Yun yung naging pangalawang dahilan kung bakit sinakop ng bansang Europeo ang Asya. Ngayon naman class, tumako naman tayo sa pamamaraan ng kolonyalismo sa Asya. So, sa mahabang panahon class, mayroon ng kalakalan sa pagitan ng Asya at kanluranin. Malayong nakakapasok ang produktong Asyano sa Europe tulad lamang ng mga seda, porcelana na mula sa China, pampalasa naman o spices sa India at mga perlas, ruby at emerald mula sa Ceylon na ngayon ay Sri Lanka. So dahil malayang nakakapasok ang mga produkto ng mga Asyano sa Europe, dahil sa taglay nitong mga likas na yaman, yun rin yung isang naging dahilan. Kumbaga, ninais na kunin ng mga bansang Europeo yung mga produktong dinadaan ng mga Asyano
sa kanilang mga daanan. Kumbaga, pinasara nila yung mga daungan at mga daanan na dinadaanan ng mga Asyano. Yun yung naging pamamaraan ng kolonyalismo ng mga Europeo sa Asya. So ngayon naman class, tumako naman tayo sa epekto ng kolonyalismo sa Asya. Sa pagdating ng mga kanluranin sa Asya noong ika-15 hanggang ika-19 taon ay nagdulot ito ng pagbabago sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Asyano. Masasalamin dito ang pagbabago sa pangkabuhayan at pangkultura. So, diba class, kanina nabanggit natin yung pagbabago sa pangkabuhayan. Yun na nga class, dahil nga sa pagsakop ng mga bansang Europeo sa Asya, kinuha nila yung mga likas na yaman na meron ang mga Asyano. Dahil doon nawalan ng pangkabuhayan o nawalan ng pangkabuhayan ang mga tao sa Asya. Pangalawa na dyan is yung pangkultura. Yun na nga kalas, di ba? Nagkaroon ng iba't ibang nagbago yung mga relihiyon sa Asya. Kung dati ay maraming relihiyon, ngayon nagkaroon na ng Kristyanismo sa Asya.